umabot po ng mga 2 million ang kumilos at sumama sa pagtitipon na ipinanawagan ng Iglesia ni Cristo sa tinatawag na National Rally for Peace. Pagkatapos po nito ay nayanig ang pamunuan ng gobyerno at administrasyon ni Bongbong Marcos. Nag-react una si Martin Romualdez sa pamamagitan ng maniobra nila ni Sandro Marcos na kunwari ay nagkakaroon ng rigodon sa pamunuan ng mga matataas na komitiba at mga inner circle, at kung gamitin pa nila ang term inner sanctum nila sa pamamagitan ng pagdideklarang vacant ang posisyon ng committee chairperson para sa Committee on Appropriations, kung saan dito po dumadaan at dito kinakatay at dito ginugurgur at dito minumolde ang mga pangungurakot na mga pundong ilulusot sa budget na pinangungunahan ng Committee on Appropriations. At ang tinanggal, hindi naman niya inaamin pero unceremoniously, ay yun talaga ang epekto. No? Hindi na siya pinaharap doon si Saldico ng party list o Bicol na taga Bicol din at nangungunang malaking kontraktor ng maraming mga proyekto sa ating bansa. Ayun, tinanggal siya sa Committee on Appropriations na ito pong slaughterhouse. Ang Committee on Appropriations ay slaughterhouse. Dito po kinakatay ang budget at dito nila pinaglalaruan ang pundo at kaba ng bayan sa Committee on Appropriations. Siyempre, order yan ni Speaker of the House at of course, kinokonsinti ni Mr. Marcos. Kaya ang Committee on Appropriations, yan po ang tinatawag na slaughterhouse o katayan. Diyan kinakatay ang budget according sa kung ano ang direksyon ng kanilang kukurimbatin sa ating kabanang bayan at palulusutin nila yan diyan. And then ang Senado ay rubber stamp na lang yan. Wala naman silang nagagawa sapagkat nakikipagsabwatan na rin sila sa pagkatay ng mga budget o ng pundo ng kabanang bayan. Okay. So, ito po ay isang daglian na damage control na ginawa ng pamunuan ni Martin Romualdez at pinadaan kay Sandro Marcos, no? Na ginawa nila, diniklara nilang open o vacant ang committee chairmanship sa Committee on Appropriations. Pero ngayon kaninang araw na ito, lumabas pala na nagrigodon di kurakot lang ang umikot mula sa isang inaakusahang nangungurakot at pinuno ng pangangatay sa mga budget ng kabanang bayan at pundo ng mamamayan, pinalitan ng isa pang itinuturo din na walang kahihiyan at makapal ang apog na mag-display ng kanilang questionably na malamang sa malamang ay ill-gotten wealth na uri ng kanilang mga kagamitan, mga mahigit 2 milyon na mga brand ng mga bag, mahigit 2 milyon na brand ng relos na nung dati ay nakasakay lang ito sa tricycle nang nagpapakilala pa siyang si Teacher Stella siya. Ngayon, terrible. By the hundreds of millions ang yaman nila na hindi mo maiisip kung saan nila yan pinagkukuha maliban sa mga pinangurakot nila sa kabanang bayan. Mga kababayan, maliban sa pinangurakot nila sa kabanang bayan, ano po ang legitimate income nila? Magkano lang ang sweldo nila? 240, 280,000 a month. So ang isang taon mo niyan, hindi ka naman dyan lalagpas na mga 4 o 5 milyon kada taon. Paano sila nagkaroon ng by the hundreds of several millions na pundo at kayamanan? Klarong-klaro, no? Queen of Hermes at Rolex. Kilala na. Altits, no? Athletes. Teacher daw. Booking na kung sinong pumalit. So yan po ay panloloko. Kunwari, pinalitan itong kontrobersyal na namumuno ng Committee on Appropriations at ang pumalit ay mas lalo pang kontrobersyal. So nagkamali po sila para utuin o lokohin ang taong bayan. At pangalawa po na nag-react
Hindi lamang dito ang rigudon ng mga ngatay sa pundo ng bayan na kunwari may pagbabago, yun pala, sila pa rin. Hello ka, Eric. Kami po yung nagpa-picture sa iyo sa Quirino Grandstand. Christian Niel. Thank you, Christian. Yes, salamat. At the mother of all crocs, si Crocste. Si Crocste. Si Boy Dracula, wala na. Prayer warrior. Dapat kasuhan sila ng plunder. Tama, dapat kung papalarin si Ka Eric, ako po ay payag na manguna sa pagsusulong na gawing capital offense talaga yung plunder na ito at may kaparusahang bitay. No, kasama dapat ito sa mga binibitay na kasalanan. At ang kaparusahan ay bitay. I agree to that. Para po hindi pa marisan ang mga kurakot at walang puso at wala ng matinong kaisipan na mga mandarambong na mga politikong pumapasok sa gobyerno. Lalo na ang mga malalaking mga nangungurakot at nandurubo sa kabanang bayan. Kaya tama, kung kami lang po ang pagbibigyan ng pagkakataon, uunahin natin dapat ito sila na lilitisin, ipapakulong at kung kinakailangang ipatupad ang makatarungang hustisya ng mamamayan na sila po ay bitayin upang mawala po ang kanilang salot na pinapakalat sa pandarambong sa kabanang bayan ay dapat gawin yan. Pero syempre wala pa tayong existing ngayon na death penalty. Pero bukas po si Ka Eric personally na yan po'y ibalik on limited crimes like rape and murder, kidnap for ransom, at pati po sa mga sindikato sa droga kasama po ang mga mangungurakot mandarambong sa kabanang bayan na mga politiko. Ayun. Good evening Ka Eric watching from Oman. Pangalawang nag-react po si Lola Saba de Lima ninyo. Si Lola ninyo Laila de Lima galit na galit sa pagkilos ng sambayanang Pilipino kasama sa Iglesia ni Cristo. Kahapon sabi nila, pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo si Sara Duterte na dapat yan ay impeach at tatanggalin sa kapangyarihan bilang pangalawang pangulo. Nag-iilusyon ka, Laila de Lima, sino ka para imando at insultuhin mo at tapakan mo ang sovereign mandate and authority given by more than 32 million Filipinos sa Vice President Sara Duterte? Ikaw ang dapat tanggalin diyan sa pagkakalaya mo at dapat kang ikulong muli at managot ka sa mga kaganapan noon ng pagkalat ng sindikato sa droga sa panahon lalo na under sa pamumuno mo bilang Secretary of Justice ang New Bilibid Prisons and Bureau of Corrections. Ayun. So una siyang nag-react, galit na galit siya. No, kulang na lang ay maghuramentado si Lula ninyo Leila de Lima. At sinamahan naman ni Sunny Trillanes, no, na mag-rally daw sila sa EDSA. So, alam naman natin na hindi aabot yan sa 2 multicab ang matitipon nila dyan, no? 3 tricycle. 3 multicab at 2 tricycle ang matitipon nila Laila de Lima at Trillanes sa EDSA na rally nila. natawa tuloy si Ka Eric sa sarili kong pagbibiro. Yes, no, itong tinanggal daw na committee chairman ng Committee on Appropriations dapat imbestigahan, kasuhan at kung kinakailangan po ay mabulok sa kulungan. Tama! At pating Speaker of the House dapat nag-resign na rin kung hindi drama at gimmick ang kanilang mga ginagawa. Tama? So, maliban kay Lula ninyo Laila de Lima, nag-react natawa si Mayta Pangilinan na ang pagtitipon ni Lula Laila de Lima at nila Trillanes sa EDSA sa darating na mga petsa nila ay tsak, hindi yan nalagpas sa 3 multicab at 2 tricycle ang bilang ng atin. Sino maniniwala sa mga bulok na politikong ito, no? 2 million lang ang plunder, pera ng bayan yan. Ka Eric, kaya nga dapat hindi 50 million, no? Kasi ang threshold ngayon ay 50 million. Tama, dapat ibaba. I agree to you, Roy Llanos, no? Dapat nga kahit 1 million lang na pagnanakaw sa kabanang bayan ay threshold na para sa death penalty. At kung bababa sa 1 million, pwedeng hindi death penalty. Pero
kulong pa rin ng mahaba-habang panahon. Dapat lang po, Kuya Eric, kayo ang manalo at ibubuto dapat namin ang Ipanaw Sambayanan Party List. Thank you, Emma Natural. Hi, Ka Eric, ako yung nag-selfie yan, nabasa ko na. Raymond Mendoza. Then after a few days, my friend and I were having coffee and you passed by and we wave at each other. Mabuhay ka, Ka Eric. Thank you, Ruel Raymondo Mendoza. Na nakilala pa niya tayo at naalala. Thank you po. Maraming salamat. Zimo Inco. Hello, Ka Eric, pakibati din naman. Taga San Jose, Batangas, nanonood sila ngayon. Thank you at mabuhay kayo. Zeno Inco. Ray